unsafe conditions. So ito yung mga pagkakataon na pwedeng pagmulan ng aksidente, yung mga bagay na akala natin pwede pa. Halimbawa nito yung mga martilyo na maluluwag na yung ulo, na nilagyan lang yung pako, unsafe na yun. Unsafe condition yung equipment mo. Yung grinder mo na kulang-kulang na sa guarding, na tinanggal yung guarding, tinanggal yung handle kasi hindi daw maganda o hindi mahirap gamitin. So yan yung mga sample niyan. Tapos ano pa ba, yung upuan, sabi mo upuan, di ba? Nakita mo ng tatlo na lang yung paano upuan, o may baak na umupo ka pa din, di ba? Pagka ganun, nakita mo ng sira, wag mo nang gamitin. Halimbawa yung mga ladder na luma na hindi naman na-inspect, di ba? Tapos aakyat ka, so todas, talagang maaksidente ka doon. Ayan yung mga pagkakataon na tingin natin pwede pa yung mga bagay na ginagamit natin sa trabaho, pero sa totoo o sa tunay na buhay, hindi na dapat yung ginagamit. Kasi minsan sa reality ng mga manggagawa, dahil nga nakasanayan na nila, pwede pa yan, okay lang yan, kaya yan, di ba? So yun yung mga salita nila eh. So dapat maintindihan din natin yun, kasi sistema nila yun eh. So dapat yung sistema nila inaaral din natin para masabihan din natin sila ng tama. Hindi lang yung nagbabayad the book lang tayo. Dapat alam natin kung paano yung sistema ng paggawa ng mga tao natin. So ito, sabi ko nga, ito yung pagtalima sa mga conditions ng equipment, materials, sa environment ng lugar na pinagtatrabahuan natin. Aksidente, di ba? Ito yung mga pagkakataon na pinagsama-sama yung unsafe act, unsafe condition, act of God na rin minsan na hindi resulta saan? Sa pagkaputol, pagkabali, pagkasugat, pagkapilay o pagkamatay ng isang tao, na isang manggagawa sa loob ng kumpanya, o pagkasira ng gamit, pagkawala ng gamit, o pagkawala ng oras ng trabaho dahil sa aksidente. Yun yung may mga nasira, may nadamay, may namatay, may nasaktan. Ayun yung aksidente, pinakamadaling paliwanag. Yun naman, ito yung mga pagkakataon na may nangyari, may nalaglag, kaso walang nasugatan, walang nasaktan, walang namatay, walang nasira, may nalaglag lang. So ito, pwede natin sabihin, ito yung mga near misses. May mga potential near misses, may mga near misses talaga na aksidente, na kung sakaling may taong dumaan o may napatakan ang bagay na nalaglag, pwede siyang masaktan. Ito yung incident, yung tipo mo lang nasaktan pero may nangyari. Risk. Ito, mga katoto o mga kanognog, tingin nyo, anong ibig sabihin ng risk? Ito, pinakamagandang tinatanong to pagka nagtutoolbox kayo. Bakit? Para nalalaman nyo kung nagbabasa ba talaga ng GHA o yung mga tao natin sa worksite, diba? Minsan kasi pirma lang ng pirma yan, pero hindi naman binabasa. Tanangin nyo lang, ano pa ibig sabihin ng race, diba? Sa toolbox nyo, subukan nyo, ang ganda nyan, ang gandang discussion yan. Ito yung pagkakataon na pwede kang masaktan, physical, tapos pwedeng mawalan ng buhay o ikamatay. Ito yung mga pagkakataon na yun, na pwede kang maaksidente. Halimbawa, nag-welding ka, may pagkakataon ba na maaksidente ka habang nag-welding ka? O nag-scaffolding erection ka, may pagkakataon ba na pwede kang maaksidente? Saan? Paano? Kailan? Diba? Yun yung mga tanong Makikita natin yan sa mga dokumento natin, like yung HIRAC, saka yung GHA, mga ka-safety. So kung yun ay ating inaral, o tayo mismo yung gumawa, o yung operation at gumawa at ni-review natin ng tama, is makikita natin kung ano yan. Alright? So yung hazard analysis, nabanggit ko na kanina yung HIRAC saka GHA. Kaya dalawang word lang yung ginamit ko dyan, kasi may mga kumpanya na nilalagay dyan sa unahan, job hazard analysis, safety hazard analysis. So pares naman yung tama, pares na maganda. Pero at the end of the day, sa dokumento na yun, dapat ang laman nun kung paano nyo makokontrol yung hazard at malilimitahan yung risk. Kaya hazard analysis, di ba? Yung hazard, nandun na yun lalo na sa construction site, nandyan na yan.
talagang kailangan mo lang siya i-control, no? I-apply yung safety, tapos kailangan mo maiwasan yung aksidente at yung risk ng tao na maaksidente at ma-insidente, magkaroon ng insidente sa kumpanya. So sa GHA, ang pinakamaganda nito, kung kukuha kayo ng blankong papel na form lang ng GHA nyo, tapos sa kanyo gagawin sa harapan ng foreman, ng leadman, ng PIC, saka ng mga labor nyo, doon nyo titirahin yan. Kasi mahirap gawin yung GHA, sabihin na madali, pero para sa akin mahirap na yung GHA nyo is copy paste lang galing sa ibang grupo, tapos yun na yung ginamit nyo, tapos yung grupo nyo hindi naman alam kung ano yung nilalaman nun, o diniscuss nyo nga, hindi naman nilang maintindihan kasi English, di ba? So minsan mainam din na gawin yung live document yung hazard analysis nyo. Bakit? Kasi may mga pagkakataon na mismo yung gumagawa yung nakakaalam kung paano siya masasaktan, kaso hindi nasusulat sa anumang dokumento kasi wala akong makausap sa kanya. Tama. So yun yung aking paraan o pabaon sa inyo, no? Ang GHA o Java Hazard Analysis o Safety Hazard Analysis, magiging effective yan kung mismong yung mga ilalagay nyo, yung input na laman yan is galing doon mismo sa gumagawa, hindi galing sa kinauukulan o hindi galing sa ibang computer na kinapapaste lang natin. At hindi lang tayo dapat basta papirma ng papirma, dapat naintindihan nila yan. Ngayon, kung may mga hazard na actual silang nakita habang ginagawa, dapat dala-dala rin nila yan. Tapos on the spot, pwede nating i-add doon sa dokumento na yun, o kahit sulat kamay lang. Ako tinatanggap ko yun. Bakit? Kasi minsan nagplano kayo kasama yung buong grupo, kaso may mga hazard pa rin na lumabas na hindi naman nakikita habang nag-uusap kayo. Makikita nyo lang ng actual na so ayun yung pinakamagandang bagay dyan. Dapat yung GHA is a live document na pwedeng gamitin, baguhin habang nagagawa yung mga manggagawa natin sa site. Tapos saka lang natin i-ayusin or i-translate sa English kung kailangan o i-Tagalog kung kailangan, para mas maintindihan pa na ibang grupo na gagamit din ng GHA na yun. So sana sa video na to meron kayong natutunan sa akin. Ako nga po pala si Boy Nognog, isang kawani ng mga manggagawa sa usaping pangkaligtasan. At ako po ay hindi inhinyero, hindi ako engineer, wala akong technical courses. Ako yung natuto lang. Natuto lang sa experience. Ako po yung mahigit 10 taon ng safety officer dito sa Pilipinas. At itong mga video na to is para sa mga bago o mga datihan ng safety na pwede nilang gamitin sa mga pag-aaral nila kasama ng kanilang mga manggagawa. Hindi ako nagamit ng mga malalim na term, ginagamit ko mga layman terms lang para maintindihan ng mga manggagawa natin kung ano yung mga patungkol sa pangkaligtasan na usapin. Para makuha natin yung loob nila. Alright? Hanggang sa susunod na video, may part 2 pa to. Sana po ang tabayanan nyo. Please like and subscribe dito sa mga video para po mailabas ko pa yung mga ibang video natin. Maraming salamat.